malilito talaga tayo eh. Maraming kumakalat sa social media. Gusto kong ipanood sa inyo yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta patungkol sa issue na yan, na kung totoo ba na nahuli siya, si Saldico. Hello, kumusta po ang lahat? Magandang araw po. Ngayon ay linggo na naman. Alas 6 medyo ng umaga. Napakabilis ng panahon. Kumusta? Magandang araw po. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakasuporta sa ating munting channel. Pag-uusapan po natin ngayon yung mga nangyayari sa ating bansa. Pero kape muna tayo. At ito nga, yung trending ay yung fake news daw. Sinasabi nila na kasi nagpahayag ang Malacanang sa pamamagitan ni Claire Castro na nahuli na daw si Saldico sa ibang bansa. Ngayon, marami ang kumakalat na hindi daw totoo yon. Sino kaya ang nagsasalita ng totoo? Sino ang dapat nating paniwalaan? Ang mamamayan naghihintay ng totoong balita. Bakit kaya nila ginagawang parang laruan ang bayan, ang Pilipinas, ang mamamayan, si Juan de la Cruz? Ano ang layunin nila? Nung una, nalaman natin na na-ospital ang ating Pangulo, President Bongbong Marcos, dahil yung sakit daw niya sa kanyang bituka ba yun? Yung laman loob. Bandang huli, nagkaroon na ng mga alingas-ngas, mga balibalita na naging serious siya, na nangayayat siya. Kung ano-ano na lumalabas noon na balita. Tapos biglang-bigla makita na natin nagja-jogging kasama yung mga media, nag-i-exercise, nagja-jogging, ini-interview ng mga media, makisig, masigla. Yung araw ng Kagitingan ay pinalabas nila na nandun siya, pero maraming nag-react din doon na wala daw nangyaring ganon sa Bataan, doon sa dambana ng Kagitingan sa Bataan. Tapos ngayon, sasabihin na naman nila na nahuli na si Saldico, na aresto na. At naging issue pa ngayong salitang nahuli sa na-arrest at sa na-aresto. Magkaiba daw yun. Yung pagkakaalam ko, yung arestado, ay salitang Kastilan. Yung mga nag-aaral ng lingwahe, alam nila yan. Nahuli, nadakip, Tagalog, Filipino language. Ewan ko kung tama ako, basta yun ang pagkakaalam ko. Sabi nila iba daw yun, magkaiba daw yun, yung nahuli at naaresto. Ganun pa man, yung issue dito ay yung totoo, yung ano ang katotohanan. Dapat bang mameke ng mga balita? Ano ang dahilan, ano ang layunin nila para linlangin ang tao? Ang sa akin, ang nababasa ko, yung ganitong style, nang malaman ni Martin Romualdez na nahuli na siya at dadalhin na dito sa Pilipinas si Saldico, biglang nagsalita. Siyempre, pag nandito na yon sa Pilipinas, kung totoo man na nandito na, ihaharap na siya sa Senado, ihaharap sa husgado, ihaharap sa hukuman, sa Blue Ribbon Committee, doon sa Ombudsman, ay magsasalita yon si Saldico. Hindi nila mapipigilan yun. Malamang sa malamang may banta sa kanyang buhay. Maaring kung ano-ano yung mga natatanggap niyang banta, na kapag nagsalita siya ay ganito ang mangyayari sa kanya, sa kanyang pamilya. Pero hindi natin alam ang totoo. Kung sakali, kung nandito na siya, malalaman yan totoo. Kung magsisinungaling siya, pasisinungalingan niya yung mga nauna niyang mga video na kumalat sa Facebook, sa internet, sa social media. Tapos ito na, nagsalita si
Martin Romualdez na patungkol sa korupsyon. May mga binanggit siyang mga pangalan. Napanood na ninyo siguro yun. Para bang gusto nilang ipitin ito para sa akin lang, gusto nilang ipitin si Martin Romualdez. Palalabas nila na siya ang magiging scapegoat. Parang siya ang palalabasing mastermind sa lahat. Subalit nagsalita siya na hindi siya. Para hindi siya maipit. Kasi sa isip niya, babalik na si Saldico, magsasalita na siya. Nung napabalita na huli na siya, humiling din daw siya ng kung pwede at pupunta sa ibang bansa. Ay umalag ang ombudsman, Boyeng Rimulya. Hindi pwede, eka. Hintayin muna natin na matapos yung isyong to. Ano ba talaga? Nakakalito nga eh. Para bagang pag nakabalik si Saldico, halimbawa, magsasalita siya. Sasabihin niya, si ganito, si ganon, mastermind. Pero bago pa siya makarating dito sa Pilipinas, malamang nakausap na siya ng mga may kinauukulan na ididiin si Martin Romualdez. Ngayon, inunahan na sila ni Martin Romualdez. Pinalabas na niya na hindi siya mastermind. Kung yung mga nangyayari ngayon ang pagbabatayan natin, malilito talaga tayo eh. Maraming kumakalat sa social media. Gusto kong ipanood sa inyo yung sinabi ni Senador Rodante Marcoleta patungkol sa issue na yan, na kung totoo ba na nahuli siya, si Saldico. Pero bago yan, kukuha muna tayo ng ibang source para hindi tayo maging bias. Malaman natin kung parehas sila ng mga pananaw. Ito si Congressman Edgar Erice. Pakinggan po natin, panoorin. Naaresto si Saldi, naaresto si Kong Saldi Thursday 5 p.m. Okay. Ngayon, ano na ngayon? Thursday. Yes. Isang linggo na. Okay. Meron naman tayong embassy sa kung gustong ma-confirm ng gobyerno, puntaan ng embassy. Tapos yung embassy official, sila na yung magsabi, nandito talaga si Saldico. Pero wala namang, bakit kailangan pumunta nung DOJ secretary doon? Trabaho ng ano yun, ng DFA? Anong papel ng DOJ? Which creates more question rather than answers. Bakit pupunta ng DOJ? Anong pakialam ng DOJ sa issue ng immigration, violation ng immigration law? So meron tayong DFA doon. Tapos si Saldico, ang alam ko, wala pang Interpol Red Notice yan. Wow. Okay. So paano? Napaghahalata tuloy sila. Bakit nga naman kailangan pang pumunta ang DOJ secretary doon sa bansang yun? Tawagan na lang nila yung embassy doon, Philippine Embassy. Ayan, kaya kinuha natin yan, yung video na yun, para alamin din natin kung ano ang pananaw ng ibang mga tao. Halimbawa, ayun, si Congressman Erice. Tapos ngayon naman, puntahan natin si Senador Rodante Marcoleta. Kung parehas ba sila ng pananaw, kung totoo ba o hindi yung pagkaka-aresto kay Saldico. Panoorin po natin. Noong mga nakakaraan ay sinabi na si Saldico ay nasa, pumasok sa teritoryo ng galing Germany, pumunta ng Czech Republic. Wala siyang dokumento. Meron daw problema sa kanyang documents, immigration documents, travel document. Ang sabi ay inaresto siya. Pero ang paglilinaw naman ng Department of Justice, kung hindi ako nagkakamali ngayong araw ito no? Yung statement. Tama. Hindi daw dapat ang tawag ay aresto dahil technically ay hindi naman po pwedeng arestuhin
ang si Saldico dahil wala siyang kaso dun sa SEC. Ang tama daw gamitin ay parang hinold siya dahil nga dun sa immigration rules. Hinold? Oo, hinold. Hindi, parang ilang araw na siya nakahuli. Parang nahuli siya. Maaari siyang pakawalan anytime, parang gano'n. Oo. Ano bang legal terms doon, Sen? Ano ba dapat talaga? Hindi, bakit ka hinold kung wala ka namang problema? Yun lang siguro, chinecheck sir yung documents. Check ka lang, i-hold ka. Ako naman minsan din napunta ako ng Amerika. Paano naman itong mga kasama ko rin, kung ano yata yung Dala-dala. dala-dala. Dala na ano. Oo, tsaka yung isa sa pagpunta ko ng Amerika. Alam mo, pagka alis ka na, meron kang departure yung yung slip eh. Opo. Kailangan iwanan mo yun. Kailangan ibigay mo yun. Tapos may pipirmahan sila. Hindi ko yata naibigay yun. Kaya pagpunta ko uli, nakita nila, May record. hindi ka naman umuwi, ba't nakabalik ka? Ayun. Ganun po. Oo, inold mo na ng konti. Ginanong ko nalungkot ko. Ito yung hindi, nakalimutan mo. Sige, ganun lang naman eh. A few minutes. Oho. A few minutes lang. Pero i-hold ka ba ng... Ganito kasi yun, Opo. Ang narinig ko kasi mula kay Pangulo na nahuli na si Saldico. Ayun nga po. At minanduhan ko ang DOJ at ang kung sino-sino pa para makipag-alaman sa gobyerno ng Czech Republic. Opo. Di ba? Ang pagkakaintindi ko na-aresto yung tao. Pero nag-iisip ako, Jen, Nelson, paano nangyari yun? Kasi, alam mo, meron tayong Geneva Convention. Okay. Yung Geneva Convention ay nagsasabi na kapag ang isang Pilipino ay naaresto sa ibang bansa, natitrigger mo yung requirement ng consular notification process. Automatic po yun, Sen. Automatic yun. Oho. Automatic na natitrigger yun. Opo. Consular notification process. Anong nilalaman nun? Anong detalye ang kasangkot doon? Opo. Ang detalye includes the identity of the arrested or detained person. Okay. It also includes the circumstances of the arrest or the detention. Doon nga, kung ano yung nangyari. No? And then, ini-specify doon kung sinong court or police station or detention facility Oho. that holds that person Opo. in that state. Okay. And the next steps that will be taken by that state in regard to this incident. Ngayon, Opo. yung detalye na yon, makukuha mo yon doon sa Czech Republic Embassy dito. Okay. Yung kanilang embahada sa Pilipinas. Oo. Opo. Oho. Ngayon, ito yung pinag-iisipan ko eh. Bakit ka pupunta doon? Meron naman silang embassy rito. Oo. Kasi pupunta po yung mismo DOJ secretary natin eh. Kaya nga, ngayon Pupunta nag-iisip lang naman ako Kasi Opo. hindi ko ma-relate eh. Parang, teka muna, gagamit ka ba ng pera ng bayan? Ang layo yata, magkano ba pamasahe ron? So, Pangalawa, ibig ko sabihin, Sen, dito pa lang sa embahada ng Czech na nasa Pilipinas, pwede na natin makuha kung talagang yes, Jen. hinold siya doon sa Czech. At sa pagsabi mo na hinuli si Saldico, bla bla bla, Ayun. kailangan i-publish mo yung summary ng consular notification process. Meron yun eh. Oho. Sa mga tweet, hindi ka dapat pumunta doon. Baka ako sino lang ang nagbulong sa kanya eh. Para lang makapunta Ito, hinuha ko lang Opo. Kasi, bakit ako pupunta doon kung makukuha ko naman dito? Oo nga po. Di ba? Hindi tayo na yun. Sabi nga, bakit ka patatayo kung makukuha mo naman ang Ng paupo? Opo. Nelson, At sagutin mo yun. Ano lang yun naman eh. Logic ito eh. Opo. Logic ito. At hindi nila sabihin pwede, wala na yung notification. Kinontra, hindi. Yung notification process, yung automatic release ng notification process, ay pinagtibay ng International Court of Justice sa maraming kaso. Yung pala, oho. Alam mo kung ano yung International Court of Justice? Ano po siya? Ito yung principal legal organ ng United Nations. Ayun. Ngayon, kung sino man yung bumulong kay Pangulong Marcos Oho. na hindi naman base
doon sa consular notification process, Ayun, no. medyo problematic yun. May problema siya nagpadala ng Ngayon, impormasyon. bakit ka pumunta doon? Samantalang ma-check mo dito kung talagang dito Oo. kung dito bumasa kasi Opo. nagtataka ko ba't hindi nyo pinablis yung summary? Ayun nga po, kaya tama yung hinahanap din namin. Wala ngayon, kang picture, wala lahat. Ibig sabihin, hindi totoo. Oho. Marites yung nakuha ni President Marcos. Oho. Ngayon, yung Marites na yun, pumunta sa Europe. Aha. Alam mo kung anong panahon ngayon sa Europe? Ano po? Napakaganda ng Ganon? Kung ikaw ay nanliligaw, Opo. Nelson, Ito o pa naman kaya, ito. o kaya yung asawa mo ang kasama, Opo. lalong mapapamahal sa iyo ang asawa mo eh. Nako, i-schedule ko na siya. Tama-tama. Binigyan niyo kami ng idea. Isip-isipin mo, ngayon ay spring. Alam mo yung spring? Ang ganda niya, Yung paglipas ng taglagas. Ganyan. Kasi yung mga bansang yan, tayo kasi hindi natin alam ang taglagas sa spring. Yes po. Meron lang tayong tagulan at taginit. Yes, Kamo ngayon, taginit tayo. Pag susunod, uulanin tayo. Yan. Doon meron taglagas. Autumn. Yes. Nakita mo yung autumn leaves, ano? Yes po. Pagkatapos noon, spring. Nako, sisibol naman ng unti-unti mga ano. Ay, kung ikaw ay nanliligaw, Nako. mapapasagot mo yung babae, hindi dahil sa ganda mo lalaki. Dahil sa gusto ka, malamang. Dahil sa kagandahan ng klima, yung lugar. Romantic. Yun ang super Talaga? romantic. Ngayon, bakit natin sinasabi, ba't ka pumunta? Hindi, may dalang babae. Hindi dahil sa medala. Bakit ka pupunta ron? Sabi ko nga sa'yo, embahada ng Czech Republic, nandito rin eh. Oo, tama. Nakuha mo ibig ko sabihin? Kaya para sa akin, may pagdududa ako. Nasasabi ko ito, binabase ko sa pagkakaalam ko sa mga tuntunin. Di ba? So, hindi pwedeng tumanggi. At sabi ng check, ay hindi, ayaw na maibigay yung impormasyon na ito. Hindi po nandun na pwede yun. Sabi niya, wala. Ibig sabihin, walang na-aresto, walang nahuli, walang nakadetain. Yun na ibig sabihin nun. Simple-simple naman nun eh. Walang notice. Consular notification process. Kasi po, hanggang ngayon, pati yung Czech government, yung kanilang justice doon. Meron na yata nagsabi, wala naman daw nakakulong, wala naman daw nahuli. Wala nga po eh. Nilinaw lang na hindi daw aresto dapat. Yun ang sinasabi ko eh. Ngayon, nagdi-debate na kayo doon sa mga naunang mga pahayag ninyo. Maring walang kasalanan si President Marcos dito. Kung sino man yung nagsuplong, kung sino man yung bumulong, na gusto niya sigurong pumunta sa Europe dahil nga ang panahon ngayon ay talagang nakabibighani. Ganon. Akalain mo, Nelson, mapapasagot mo yung girlfriend mo hindi dahil sa ganda lalaki mo. Ganun ba? Dahil sa ganda ng May tama-tama, Sen. Mag-ano ako, anniversary ng kasal. Ayun, ang linaw. Sino ngayon ang fake news? Di ba? Sinabi na yung Palasyo, Malacanang, sa pamamagitan ni Claire Castro na nahuli si Saldico. Tapos ngayon naman, may mga kumakalat na hindi totoo yun. At ito nga, pinatunayan ni Senador Rodante Marcoleta. Hindi lang siya, pati yung isang politiko din, Edgar Erice. Kaya dapat tawagan nila yung embassy doon kung anong bansa yun, kung saan siya nahuli, sapagkat may, sabi nga ni Senador Rodante Marcoleta, mayroong embassy dito. Tawagan nila yung Philippine Embassy doon sa bansa na kinaroroonan ni Saldico kung totoo. Gumamit pa nga siya ng magandang halimbawa eh. Kasi daw doon ngayon ay spring, taglagas. Bakit kailangan pang pumunta roon? Pasalamat tayo, may mga politiko na matitino gaya ni Senador Rodante Marcoleta. Ewan kung sinong nagbabalita ng fake news. Sino ngayon ang tapos noon kinukontra ninyo si Eden Santos ng 25 na fake news siya. Ngayon, kumakalat yung balita na dapat magpa-drug test ang Pangulo. Ang nag-utos ay ang Supreme Court. Papayag daw yung presidente na magpa-drug test. Ano kaya ang resulta nun? Dapat naka-public.
Kasi pinag-iinitan nila noon si Eden Santos na tungkol doon sa drug test, sa hair follicle test. Dapat yun ang makita ng taong bayan. Yung katotohanan, hindi yung puro fake news. Sino ngayon ang fake news?